of God. Bisa parang mali ang grammar. Hindi ba dapat yung beginning with God? O kaya yung beginning for God? Pag sinabi mo nga yung beginning with God, nagsimula ka na kasama mo ang Diyos. Kapag nagsimula ka na yung beginning for God, nagsimula ka na ginagawa mo ito para sa Diyos. Itong new beginning of God, bakit di natin hayaan ang Diyos ang sa magsimula ng buhay mo? Amen. Amen. Ginawa na natin yung parties natin. Ginawa mo na yung gusto mong gawin. Pero nakikita mo, lagi kang bumabagsak, lagi kang sumasablay. Kaya, new beginning of God. So, ganito ko lang sinasabi ng Isaiah chapter 43, verse 18. Ganito ang pagkakasabi, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now, it spring up, do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams, in the water, in the wasteland. Sa kaisipang tao, ay parang napakahirap mangyari ang mga bagay na to. I'm making a way in the desert. Sa Tagalog po nito huwag niyong alalahanin ang mga dating bagay o mulayin man ang mga bagay na una, narito, ngayon, yaoy lalabas. Hindi ba kayo malalaman noon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukan at mga ilog sa ilan. Sa kaisipang tao ay parang napakahirap mangyari ang mga bagay ito. Sa isang desierto, gagawa ka ng ilog. Sa isang sukal, gagawa ka ng daan. Parang napakahirap gawin ang mga bagay ito. Pero lagi natin tatandaan, sabi ng ating inawit, natatanda niyo ba yung ating inawit? The Waymaker ba yun? Ang sabi ng ating inawit, ay ganito ang pagkakasabi sa inawit. He is here turning our lives around. Siya ay naririto upang siya ang magbago sa ating buhay. At even na we don't see it, He's working. Kahit hindi natin siya nakikita, siya yung gumagawa sa buhay ng bawat sa atin upang yung pangarap o pangako ng Diyos at kaganapan o layunin ng Diyos sa bawat sa atin ay magkaroon ng katuparan upang ito ay mabago. So sa ganun pamaraan, ay sa iyong gumagawa at nangyayari ang mga bagay nito sapagkat alam natin na siya yung Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Pero ano yung mga bagay na dapat natin iwanan? What are the things need to forget and not to dwell into? Ano yung mga bagay na dapat natin kalimutan at hindi na tayo dapat pamanatili sa mga bagay nito? May mga bagay ba tayo dapat kalimutan? Amen. Yung mga bagay tayo dapat kalimutan at hindi na tayo dapat manatili sa mga bagay nito. So sabi ng Romans 28 ay ganito ang pagkakasabi. Palibasay hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Ito yung mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Dahil walang koneksyon ng tao sa Diyos, ito yung nagiging dahilan na nagiging malaya sila sa mga bagay na kanilang ginagawa. Bakit? Hinayaan sila ng Panginoon. Hinayaan sila sa mga mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na inaakala nila ito ay nararapat. Pero sabi ng Panginoon, hindi nararapat. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit. Pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan. Ano yung susunod? Pag hindi ko mabasa? Mahilig, chatistis. Ito yung mga bagay na dapat nating iwanan. At hindi na tayo kinakailang pang maratili sa mga ganitong bagay. Mga kapatid, mga mapanerong uri. Napupuot sa Diyos. Mga napupuot sa Diyos. Mga walang pakundangan, mga palalo, mga kapagnataas, mga magagawa ng masamang bagay, mga suwail sa mga magulang, mga kabataan, sa mga
mga siwain sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang pangako, hindi mga mapagmahal, mga walang Awa. awa. So, yung mga bagay na kung saan ay hindi tayo dapat manatili. 32. Nalalaman nila ang mga inuutos ng Diyos na mga gumagawa ng ngayong bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Pagkat alam natin na for the wages of sin is death. Sa bawat nagagawa natin kasalanan, ang laging katumbas nito ay kamatayan. Pero sa kabila na dapat na tayo ang mamatay. Pero binigay ng Diyos Ama si Kristo Jesus sa atin para yung mga dati nating buhay na patay ang ating espiritu ay muling mabuhay sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo. At ito yung naging dahilan upang tayo, yung ating espiritu ay magkaroon ng koneksyon sa ating Panginoon upang sa ganon ay maiwanan natin ang mga bagay nito sapagkat alam natin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, lahat tayo ay tinubos sa lahat ng ating kasalanan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa mga gayon, kundi sinasakayunan pa ang mga gumagawa ng mga bagay. Dumating tayo sa punto na hindi na tayo gumagawa ng mga bagay ng ating ginagawa. Pero ang isang pinamakasaklap na bagay ay sumasang-ayon pa tayo sa mga gumagawa ng mga bagay na ating napagdito. Sabihin, ito sa bagay na saan ayaw na natin tayo na matindi sa mga bagay ito. Ito yung mga bagay na dapat na huwag nalalahanin o forget the former things. Do not dwell on the past. Hindi ka lalago bilang Kristiyano kapag nanatili ka pa rin sa mga bagay nito. Hindi ito ang plano ng Diyos sa atin kung kaya hayaan natin na ang Diyos ang siya na gumawa ng bagong bagay. Hayaan natin ang Diyos ang siya na gumawa ng bagong bagay. Ano po dapat gawin ng Diyos sa atin? Ang sabi na Ezekiel chapter 11 verse 19 and 20, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and will be their God. So nangyayari ang mga bagay nito kapag isang tao ay nanatiling matigas sa kanyang puso. Pero dahil hindi ibig ng Diyos na manatili tayo sa ganung sitwasyon, ay gumawa ang Diyos ng bagong kapamaraanan na siya yung gagawa ng bagong bagay sa buhay natin na dati hindi natin magawa. At niyak ito ng Romans chapter 7 na gumagawa ako ng isang bagay na ayaw kong gawin, pero nagagawa ko dahil nananatili ang kasalanan sa akin. Pero ngayong nakakita o nakakilala na tayo sa ating Panginoon, ito na yung magiging dahilan upang yung mga bagay na ating kinagisnan ay hindi na tayo pinarapili mag-buwelpa sa mga bagay nito. Sapagkat ang Diyos ang siyang gagawa ng mga kapamaraanan sa atin, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. Bibigyan tayo ng bagong espiritu ng Diyos upang yung dating patay natin espiritu ay magkaroon ito ng koneksyon sa ating Panginoon upang yung espiritu ito ay patuloy na nakalipat-usap sa Diyos hanggang sa tuluyang makalimutan tayo sa mga bagay na dati natin ginagawa. I will remove from them the heart of stone. Tatanggalin ko sa kanila ang puso ba ito. Lagi na sinasabi ni Pastor Rosella, di ba? Ang mundo ay nasanay na sa pagiging puso ng bato. Pero hindi ito ang gusto ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, I will give them a heart of flesh. Pusong nakakaramdam, pusong na nakakaunawa, pusong na madaling nagkakaroon ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Ito yung tinatawag na puso na nakakaramdam ng damdamin ng iba. And verse 20, then they will follow me and be careful to keep my laws. They will be my people and I will be their God. Ito yung isang bagay na nakikita natin sa ating buhay ngayon.
matapos na patuloy tayo nakakasunod sa kautusan ng ating Panginoon, iniyak ng Biblia, tayo ang kanyang mga tao, tayo ang kanyang bayan, at siya ang ating Diyos. Kasi natin ginagawa sa oras na to, hindi tayo nagpunta dito upang sambahin natin si Bishop Tony. Hindi tayo nagpunta dito upang bigyan natin ng kapurihan si Bishop Luca. Kundi napunta tayo dito upang papurihan, parangalan at mahalin ang ating Panginoon. Amen. Kahit na umabot ka pa ng mahabang taon na yung paglilito, hindi mababago at hindi nababago yung puso na may pagpamalaki, may pagmamuli sa kanyang sarili, may pagkaingit, tampuhin pa rin, na kapag hindi nabati o nakamayan, ay hindi nadadalo sa gawain. Kung kaya tama ang sinasabi sa aklat ng Ezekiel, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Puso na mahabagin, puso madaling makaunawa, marunong tumanggap ng mali, at puso marunong magpatawa. At di sa lahat, naniniwala ko, dahil marunong ka lang ang puso mo, inapatan ng puso naman, marunong ka lang makaunawa, marunong ka lang magmahal, at marunong ka lang magpatawad, bawal sa iglesia ito ang masuki. Again, bawal sa iglesia ang balik kay bayanan ang masuki. Amen. Hindi na papasin, sa inyo nakita ang karatula sa isang department store, we are happy to serve. Nakita niyo ba yun? Kasi, nakita natin, kung paano yung mga sasabihin natin na hindi pa lubos na nakakilala sa Diyos. Ang totoo nyo, kagustuhan nila o kaligayahan ng maglingkod sa tao. Lalo pa kaya tayo, di ba? Bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Body of Christ Bayanan, ang doon, katuwaan namin bilang tagapagtulong, na hindi namin kayo nababalitaan na pag-away, hindi namin kayo nabalitaan na nasa isang tumpok o sa isang sulong na kung saan na ilang ipag-chismisan, kundi nakikita namin kayo sa bawat araw na mayroong gawain, sama-sama kayo nagkakasipon sa gawain para sa Panginoon. Ito isang bagay na dapat natin maunawaan. Kaya lagi natin tatandaan, bawal ang Chismis. kayo na napakinggan para nga 50% na lang yung natatandaan. Ephesians chapter 4 verse 22. You were taught with a regard for your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted, it's deceitful inside. To be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Na tayo ay tinuruan na alisin natin sa ganitong paraan ang iyong pamumuhay ng dati nating pagkatao. Na pinasama sa pamamagitan ng Espiritu ng mapandayan na pagnanasa. Na inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagkatao. At kayo yung nagbago sa Espiritu sa inyong pag-iisip. At kapag nabago na yung ating Espiritu ng pag-iisip, kaya nga lagi sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2, di ba? Lagi sinasabi natin dito verse 2 ng Romans chapter 12, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, and will be able to test what God's will is. Is good, easy, and perfect good. Kung kinakalang magkaroon tayo ng transformation sa ating kaisipan, at sa magkakaroon namin ng transformation ng ating buong pagkatao kapag nabago yung ating pag-iisip. 24.
At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Nabihis na ba tayo? Amen. Nabihis na tayo. Sapagkat tiniyak ng 2 Corinthians 5:17 na ang sinuman tumanggap kay Kristo, siya ay Bagong bagong nilalang. Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, doon tayo sa pagiging righteousness natin, di ba? Andun sa katotohanan. Lahat ng ating sinasabi ay mga katotohanan. Although na lagi tayo na-scam, lagi tayo na-hack. Pero ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na. Totoo si Jeremy ito, So kaya, do not dwell on the past. Nangyari na tuloy. Kahit anong kontak mo doon sa nag-hack sa'yo, hindi ito sasagot kasi na nakumahack. Admittedly, sa panahon ng ating buhay Kristiyano, nararanasan ng bawat isa ang iba't ibang pagsubok sa buhay na nagiging dahilan ng ating mabagal na paglago spiritual. Lagi tayong nagpupumilit na gumawa ng nararapat, pero bakit hindi tayo magpahinga sa presensya ng Diyos? Bisa, paano ba yung pagpapahinga sa presensya ng Diyos? Diba? Parang napakahirap yata mo. Patayaan natin na siya ang gumawa para sa atin. Don't get me wrong. The rest is not idleness and a cheap reliance on His strength. Again, the rest is not idleness but a cheap reliance on His strength. At tayo ay patuloy na sa kanyang kalakasan sa ating Diyos. Provision, but an active reliance on His strength, provision, and faithfulness. As we go, let go of self-reliance. Kung tayo naman sa ating sarili, we find this peace and freedom. It is a completed work. Sino ang kumuha ng lahat ito? Sa pamamagitan ng kamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ceasing you from your own work. Tumigil ka na! Huwag na ikaw kumilos, huwag na ikaw gumawa. Hayaan na ang biyaya ng Diyos sa kumilos sa iyo. Allow to His grace work in and through you. Hayaan natin ang biyaya tinanggap natin. Sino ba ang ating biyaya? Walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Hayaan natin ang biyaya ito sa kumilos sa iyo at siyang kumilos sa pamamagitan mo. Ibig sabihin naman sa pamamagitan mo, makita sa iyong kilos, sa iyong pananalita, sa iyong pananaw na natanggap mo ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Hanggat hindi ito nakikita ng mga tao sa ating sarili, totally gumagawa ka pa rin sa sarili mo kakayahan. So ano ang dapat natin gawin? Ang pwede natin gawin natin dito, hayaan natin na God is working on us. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng kapamaraanan. At sabi ng Corinto, 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need abound in every good work. Di ba kukulang ba ang Diyos para ibigay sa atin ang ating pangangailangan? Ang sabi dito ay so that in all things, sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras, na meron ka sa iyo lahat ng iyong pangangailangan at ito ay sumagana sa bawat mabuting gawa. Sino ang gagawa nito? God is able to make all grace abound to you. Hello? Amen. Ang Diyos ay siyang gagawa ng mga biyaya sa iyong buhay. Sa paano kapamarangan? So that in all things, sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, na meron ka ng lahat ng iyong pangangailangan at managana ka sa bawat mabuting gawa. So, ang Diyos pa rin ang nagpuprovide. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Ang Diyos pa rin ang gumagawa ng lahat ng kapamarangan. And God is making a way.